Sa La Union naman, 24 oras pa rin nakabantay sa sitwasyon ng mga otoridad kahit wala nang nakataas na storm signal doon. Kahapon ay dineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan. May news to go si Micaela Papa. Mika. Hawi, nakakang pag-ulan na lang at katamtamang lakas ng hangin na nararanasan dito sa La Union, particular na dito sa bayan ng Bawang. Pumupa na rin ang mga baha sa maraming bayan kung kaya naman umalis na sa P. Ortega Gymnasium ang mga residenteng na unang lumikas doon. Gayman, tuloy pa rin ang paghatid ng relief goods sa iba pang bayan katulad na lamang ng probinsya ng Bacnotan ng bayan ng Bacnotan at ng San Gabriel. Isinailalim na nga sa state of calamity ang buong lalawigan at sa mga sandaling ito ay nagsisimula na naman lumakas yung pag-ulan, Hawi, at inaasahan nga na lalakas pa ito kasabay ng pagpasok ng panibagong bagyo sa Philippine Area of Responsibility, itong bagyong papangalanan ng Falcon. Kung kaya naman kahit walang storm signal na nakataas ngayon sa lalawigan, 24 oras pa rin nakabantay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para nga dun sa mga relief operations at rescue operations na kailangan nilang gawin pa at para dun sa paghahanda na kailangan nilang gawin para dito sa bagong bagyo. Hawi? Mika, saan ka mismo sa La Union? Nandiyan ka ba sa coastal area ng probinsya? Hawi, nandito ako sa Bawang. So hindi siya kasing coastal nung Luna, Bangar at Bacnotan na nasa gilid talaga ng dagat kung titingnan mo yung mapa. At yun nga, yung mga bayan hanggang ngayon ay meron pa rin pagbaha. Kasi nga, ito daw mga bayan na ito ay yung daluyan ng ilog na binabagsakan ng tubig mula sa Cordillera. So bago tuluyang makalabas sa dagat ay naiipon muna sa mga bayang ito yung tubig at posible nga isang linggo pa bago po kayong baha. Yun nga, nagtataka nga yung mga tao, tatagal pa kaya sa isang linggo, lalo ta may padating pa na bagong bagyo, Hawi. Kaya rin ako nagtatanong, gusto ko lang malaman yung kalagayan ng mga alon dyan. Alam natin na surfing area, yung coastal areas ng La Union, sinasabi nga ng mga surfers, yung ayaw ng ibang tao, yung maalon at medyo masungit ang panahon. Minsan yun ang gusto nila dahil gumaganda, lumalaki daw yung alon at mas nagiging challenging daw para sa mga surfers. May mga surfers ka ba nakita dyan? At nagre-regulate ba yung lokal na pamahalaan? Nagbabawal ba sila ng turismo pag ganito ang panahon dyan sa La Union? Hawi, yung surfers nga, karamihan ay nandun sa bayan ng San Juan. Yun nga, isa din sa mga pinaka-apektadong lugar. So, bagamat wala namang order ngayon from the provincial government at inaatasan nga nila yung mga municipal governments na magsagawa ng kanilang announcement. So far, wala kaming natatanggap na advisory na pinagbabawalan talaga yung mga tao. No? Pero Hawi, dahil nga tuloy-tuloy yung pag-ulan at hindi naman gaanong lumalakas yung hangin, katulad ng nabanggit ko, paminsan-minsan ay may katamtamang lakas ng hangin, hindi naman din nagiging excessively malaki yung alon. Hindi naman natin napapansin kung may mga surfers na nangangahas pa rin kasi tulad lamang ng experience natin sa Iba Zambales, yung tapang ng mga surfer ay may hangganan din. At kapag nakikita nga nilang masyado ng choppy yung waves at umuulan at posible nga lumakas pa yung ulan, ay sila na mismo ang nagpipigil sa kanilang mga sarili, Hawi. Okay, maraming salamat, Micaela Papa, nasa Bawang, La Union.